Magandang araw. Ang ating paksa para sa sesyong ito ay ukol sa tekstong naratibo. Narito ang inaasahang matututuhan ng bawat isa pagkatapos ng ating talakayan. Una, natutukoy ang mga katangian at kalikasan ng tekstong naratibo. Ikalawa, nasusuri ang iba't ibang uri ng tekstong naratibo. At ang huli, nakasusulat ng tekstong naratibo. Bago tayo muli magsimula ay magbalik-aral muna tayo. Ano nga bang muli ang tinatawag nating tekstong deskriptibo? Paano nagkakaiba ang paglalarawang objektibo sa paglalarawang suhektibo? Bilang panimulang gawain ay nais kong bumuo tayo ng paglalahad o pagsasalaysay gamit ang mga salitang nakalahad dito. Mula sa mga salita na mapipili sa mga inilahad, bumuo o sumulat ng isang maikling kwento at ibahagi ito sa klase o share ko lang. Ang mga salitang gagamitin ay klima, sakit, mga tao, COVID-19, bakuna at gamot. Ano nga ba ang tinatawag nating tekstong naratibo? Tinatawag din itong nagsasalaysay o tekstong nagsasalaysay. Pinakakaraniwan at masasabing pinakagamitin sa pagpapahayag ang tekstong nagsasalaysay dahil likas sa atin ang pagsasalaysay. Sa twinay, naririyan ang mga pagkakataon upang makipag-usap at makipaghuntahan ika nga sa kakilala. Sa tahanan ng isang pamilya, halimbawa, ay hindi lamang pagkain ang pinagsasaluhan kundi maging ang mga kwento sa paaralan ng mga anak o sa trabaho ng ama o kaya ng kanyang ina o sa mga okasyong dadaluhan ng mga anak. Ang simpleng kumustahan kapag nagkita-kita ang magkakaibigan ay nauuwi sa masayang salaysay ng mga pangyayari ukol sa taong kinukumusta. Maging ang mga status at update sa iba't ibang social networking site ay nag-uudyok sa ating alamin ang kwento sa likod ng mga naisulat na pangyayari. Ano pa nga't higit nating nakikilala ang bawat individual, sarili man niya o ibang tao ang humahabi ng tekstong nagsasalaysay. Ang tekstong nagsasalaysay o naratibo ay isang anyo ng pagpapahayag na may layuning magkwento ng mga pangyayari o kawil ng mga pangyayari. Ikinukwento ng mga tao sa iba ang mga pang-araw-araw niyang karanasan na namasid, nakita, napanood o nasaksihan. Kabilang ang mga pagbabago sa kanyang kapaligiran, ang kanyang mga plano o maging mga personal na kasaysayan, ang mga pangyayaring nagpapasya, sanhi ng kanyang kalungkutan at nagbibigay ng pangamba sa kanya. Isinasalaysay rin ng tao ang isang pangyayari sa loob ng panahon, batay sa kanyang napakinggan o narinig, nabalitaan, natunghayan o nabasa at mga likhang isip. Maaring mahaluan ang pagsasalaysay ng paglalahad, paglalarawan at pangangatwiran. Iniiwasan din nito na maligoy na salita upang maiangkop ang pagpapahayag sa mga pangyayaring isinasalaysay. Sa pamamagitan ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, nabibigyang diin ang pangunahing ideya, bagaman nakaapekto ang pagsasalaysay sa pag-iisip o lohika ng mga mambabasa o mga tagapakinig. Higit itong tuwirang nakaapekto sa damdamin o emisyon kung kaya't nalilibang. Sa bawat araw ng buhay kong gayon ay laging may mga pangyayaring na ibabahagi o na ikukwento niya sa iba. Maaring simpleng mga nasaksihan sa pagpasok sa paaralan o kaya naman ipinagpapalagay niyang pinakamahalaga o pinakamalaking pangyayari sa kanyang maghapon. Ang pagsasalaysay o pagkukwento kung gayon ay karaniwang pangyayari kapag nagkikita o nagsasalo ang mga mag-anak. Ang pagsasalaysay o pagkukwento ay karaniwang nangyayari kung gayon. Sa halip ay gayon din na itatala ng mga magkakaibigan o kaya't ng nagsasalaysay
ang mga ito sa pamamagitan ng pasalita. Hindi halos nararamdaman ng nagsusulat na siya'y bumubuo na pala ng isang kwento. Ang kanyang sariling kwento ay bahagi ng isang uri ng teksto at ito nga ay ang tinatawag nating tekstong naratibo. Ang tekstong naratibo ay pagsasalaysay o pagkukwento ng mga pangyayari sa isang tao o mga tauhan nangyari sa isang lugar at panahon o isang tagpuan ng may maayos na pagkakasunod-sunod mula simula hanggang katapusan. Pangunahing layunin ng ganitong uri ng teksto ang makapagsalaysay ng mga pangyayaring nakapanlilibang o nakapagbibigay aliw o saya. Gayon din naman, ang naratibo ay nakapagtuturo ng kabutihang asal, mahalagang aral at mga pagpapahalagang pangkatauhan tulad ng kahalagahan ng pagiging mabuti at tapat na kasamahan ay hindi magtatagumpay laban sa kabutihan. Yung kasamaan ay hindi magtatagumpay laban sa kabutihan. Ang kasipagan at pagtsatsagay nagdudulot ng tagumpay at iba pa. Ang mga mambabasa ay direktang isinasama ng manunulat ng isang tekstong naratibo at magiging saksi sa mga pangyayaring kanyang isinasalaysay. May iba't ibang uri ng tekstong naratibo tulad ng maikling kwento, nobela, kwentong bayan, mitolohiya, alamat, tulang pasalaysay tulad ng epiko, dula, mga kwento ng kababalaghan, anekdota, parabola, science fiction, memoir, biografiya, balita, malikhaing sanaysay at iba pang uri. Subalit ang mga ito ay may iisang pagkakapareho. Ang bawat isa ay nagkukwento. Nakikitaan kung gayon ng seleksyon at organisasyon ang mga formal na salaysay, samantalang ang mga simpleng kwentuhan sa pang-araw-araw na buhay ay nabibilang sa di formal na salaysay. Bukod sa pag-aayos at pagsusunod-sunod ng mga pangyayari, pumipili rin ang manunulat ng kanyang pananaw. May pagka-personal ang tono ng pagsasalaysay na nasa unang panauhan, samantalang lumilikha naman ng distansya sa pagitan ng manunulat at mambabasa ang pagsasalaysay na nasa ikatlong panauhan. May ituturing na pagsasalaysay na nagpapabatid ang mga salaysay ukol sa kasaysayan, pakikipagsapalaran, anekdota at kathang salaysay. Samantalang masining na pagsasalaysay naman ang mga alamat, pabula, maikling kwento, dula at nobela. Ginagamit din ang pagsasalaysay sa pagbuo ng maikling kwento at creative non-fiction. Sa pangkalahatan, ang pangunahing layunin ng tekstong naratibo na manlibang o magbigay aliw sa mambabasa, ngunit may mas malalim at tiyak na halaga pa ang mga tekstong ito. Kaya naman, napaka-importante na bigyang tuon din ang ganitong uri ng teksto. Natapos nating talakayin ang kahulugan at pagkakaiba ng tekstong naratibo, gayon din ang layunin nito. Sa susunod ay talakayin pa natin ang iba pang mahalagang konsepto ukol sa tekstong naratibo. Hanggang sa muli, mabuhay!